Nalaman ng Rappler na may dalawang Calabarzon police na dati na nakasuhan dahil sa drug war ang involved ngayon sa missing Sabongeros case. Ito ang unang malinaw na link sa dalawang sensational na cases na ito. Ako si Jairo Bolledo, pahiram ng ilang minuto at pag-usapan natin ng masinsinan. Sinabi ng accused whistleblower na si Julie Dondon Patidongan na sadyang mga police ang hinire para sa missing Sabongero dahil sila rin daw ang allegedly tagaligpit nung panahon ng drug war. Sa pagkakalukay ng Rappler, nalaman namin na sa 18 iniimbestigahan ngayon ng NAPOLCOM dahil sa pagkawala ng mga Sabongero, 2 ang nasuspinde at na-demote na noon dahil sa pagpatay sa 2 alleged drug suspects. Ayon sa aming listahan, sina Police Senior Master Sergeants Anderson Abari at Mark Anthony Manrique ay sangkot sa 2 drug war cases na pinare-investigate noon. Ito yung 52 cases ng 52 police operations kung saan allegedly ay may nanlaban daw sa mga police operations. Ipinare-investigate ito dahil napatawa na raw ng internal punishments ang mga police. Eventually, nireport din namin sa Rappler na wala ring kinapuntahan yung re-investigation. At for example nga, itong si Abari at Manrique na involved sa 2 magkasunod na drug war cases noong November 2018. November 3, 2018, nawala ang buhay ni Rodolfo Mayorca during a police operation sa San Pedro City, Laguna. Close range daw ang pagkakatama ng baril. Suspended for 75 days si Manrique habang 6 months naman si Abari. Nirekomendang magsampa ng reklamong kriminal sa mga prosecutors pero wala naman nangyari. Hanggang suspension lang ang naging parusa for this case. Another incident, November 8, 2018, nawala naman ng buhay ni Edgar Layos Jr. Sa investigation later on, nalaman na hindi naman nanlaban itong si Layos. Kaya na-demote ng 1 rank itong si Abari at Manrique for grave misconduct. Pero katulad sa unang kaso, walang nangyari sa kasong ito at sinarado rin later on ang investigation. After nito mga kaso na ito ay nag-move on lang sa buhay si Abari at Manrique. Nagpatuloy sa police service at na-promote pa nga ng 2 ranks. From police staff sergeants, police senior master sergeants na sila ngayon. Bukod sa Rappler findings at kay Patidongan, sinasabi rin ni National Police Commission Vice Chairperson Rafael Vicente Calinisan na posible nga talagang connected ang drug war sa missing Sabongeros. So, heto na nga, sabi ni Calinisan, mostly ng 80 na police na dawit ngayon sa missing Sabongeros case ay dawit na raw sa ibang kaso dati. May isang police na 13 yung kaso, may isa nga 10. Yung mga kaso hindi po ordinaryo. Merong mga homicide, merong robbery, extortion, at yung iba ay for grave misconduct. Alam ko, iniisip nyo, kung marami na palang kaso dati, bakit hindi natanggal? Well, apparently, yan din ang tanong ng ilang officials like Calinisan. Technically, bago itong findings connecting drug war and missing Sabongeros case. Pero alam nyo ba kung ano hindi bago? Yun yung maraming pulis ang nakalusot mula sa parusa, especially under former President Rodrigo Duterte. Doon nga sa 52 investigated drug war cases, napakailap ng hustisya for the victims kasi isa lang doon ang may conviction. Tapos, most of the cases, as in 32 cases, ay sinara na lang without even filing a criminal complaint. For the bigger picture, alam nyo ba sa almost 30,000 people na nawala ang buhay sa ilalim ng drug war ni Duterte, ay 4 pa lang ang conviction laban sa mga pulis? Paulit-ulit tayo about this data and facts kasi yun naman talaga ang katotohanan about drug war and justice system sa ating bansa. Katotohanan dapat malaman ng ating mga kababayan at ng mundo. If interested kayo to continue this conversation, download the Rappler Communities app and join the Justice and Crime channel.